Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Magandang araw, Marinduque. Ako po si Romeo Matac Jr. ng Presidential Communications for Operations Office, Philippine Information Agency. At nandito na naman po tayo mga kababayan sa isa na namang episode ng Presby with Love, kung saan ito po ay hinihintay ng ating mga kababayan sapagkat nakakakuha po sila dito ng mga impormasyon patungkol naman po sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. At ngayong araw ay nandito na naman po nga tayo para pag-usapan po ang mga mahalagang update ng Kapitolyo kung saan na ilalahad ng ating gobernador ang mga proyekto ng provincial government. Gayun din, tatalakayin po ni Governor Presby ang mga napapanahong usapin na may kaugnayan sa pagpapaunlad ng ating pamahalaang panlalawigan. Tayo po ay sabayang sumasayang papawid sa radyo natin Buwak 105.7 FM. Gayun din po napapanood sa Marinduque News Network Lucky 7 Channel 3. At of course, nakasimulcast po tayo ngayon sa social media platform ng PIA Marinduque at sa official Facebook page ng Provincial Government, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque. Maaari po kayong makibahagi sa ating programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga katanungan at suwestyon para sa ating mahal na gobernador gamit ang mga numerong 0930-510-2411 o sa pamamagitan ng pagpapadala naman ng inyong mga concern sa ating comment section box. Mga kababayan, napakahalaga po at espesyal po ang araw na ito sapagkat another milestone po para sa ating mahal na lalawigan. Alam niyo po kung bakit mga kababayan sapagkat binisita po tayo ng atin pong Secretary ng Department of Agriculture, Kalihim William Dar. Si Governor mismo na po ang magbibigay ng update hinggil po sa naging pagbisita ni Secretary Dar. Pero bago yan mga kababayan, meron po tayong iniwan na napakahalagang usapin last segment. Ito po yung patungkol naman sa Mandanas ruling. At alam naman po natin na isa po si Governor Presby sa kabahagi niyan sapagkat bahagi po o parte po siya noong komitiba para po sa implementasyon niyan. At ang best person ho na magbigay sa inyo ng pagpapaliwanag hinggil naman po sa nalalapit na Mandanas ruling, of course, ang atin pong Governor Presby. Governor, kumusta po muna kayo? Jul, at talaga namang walang tigil din ang ating paggalaw para makakuha ng mga proyekto at mapaigting ang ating mga programa, lalo po yung ating mga kinukuhang mga assistance sa ating mga national agencies. Kaya nga po, nandito na naman po ang inyong Governor, Presby Velasco, Presby with you, and of course, ay ating pong kasama dito, ang ating speaker, Lord Alan Velasco. Kaya po ang pangalan ng ating programa ay Presby with Love. Ano po? Kaya binabati ko po yung ating mga kababayan sa 6 na bayan at narinig nyo po tayo at napapanood dito sa ating Channel 7. Channel 3 po. Channel 3 rather. Lucky 7. At narinig po tayo sa radyo natin Buwak. Ano po? So isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Opo.
Governor, alam ko pong excited ang ating mga kababayan sa mga magiging update nyo nga po tungkol naman po dito sa pagbisita ni Secretary Dar. Pero mahalaga din pong impormasyon ito na maibahagi natin sa ating mga kababayan, particular po yung mga nasa local government unit, mga opisyales, hinggil naman po ito doon sa Mandanas ruling. Governor, kayo na po ang magbigay ng update or ano po ba itong tinatawag na Mandanas ruling at papaano po ito makakaapekto sa pamamahala ng mga lokal na gobyerno? Ito pong Mandanas ruling na sinasabi ay actually dalawang kaso po yan na file sa Korte Suprema. At nandun po ako nung panahon na yon. Ako po ay chairman ng 3rd Division. At nung pong 2018 ay nandyan po ako at pang 12 taon ko na po dyan. Itong Mandanas ruling na sinasabi ay actually dalawang petition po yan sa Supreme Court. Yung isa po ay Mandanas versus Ochoa. Meaning yung Mandanas po ay si Governor Dodo Mandanas ng Batangas at yung Ochoa po ay si Executive Secretary Paquito Ochoa nung panahon po ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang hiniling po ni Governor Mandanas doon ay yung pong dapat ibayad sa mga local government units o isama sa halaga na pinagbabasihan ng tinatawag na internal revenue allotment. Yun pong mga internal revenue taxes na nakapatong doon sa tariffs and customs duties. Yun po ang prayer niya. At dito naman po yung sister petition. Ito naman po ay final ni Governor Enrique Garcia. Si Tet Garcia po yan, gobernador ng Bataan. Ano po? At ang hiniling niya po ay ang dapat pinagbabasihan po ng IRA o Internal Revenue Allotment ay national taxes. Ano po? So, alam niyo po, ang ginagawa po ng ating treasury ay kinukompute po yung internal revenue allotment doon sa internal revenue taxes. Kasi po nakalagay doon sa section 284 ng local government code na itong share ng local governments ay nakabase sa internal revenue taxes. Yun po nakalagay doon sa section 284 ng local government code. Alam niyo po yung internal revenue taxes, yan po yung mga taxes na nakapaloob sa National Internal Revenue Code. Yan po yung mga income tax, yung mga percentage tax, yung mga excise tax, documentary stamp tax, yan po yung nakapaloob doon. Yan lang po ang pinagbabasihan under the local government code. Pero ito po ang petition po at aligasyon ni Governor Tet Garcia na nakalagay po sa Saligang Batas, no po? Section 6, Article 10 of the 1987 Constitution, na the local government units shall have a just share as determined by law in the national taxes which shall be directly released to them. So, ang sinasabi po ng Saligang Batas, ang pinagbabasihan po ay national taxes. Kasi po, aside from the internal revenue taxes na sinasabi ko na covered ng National Internal Revenue Code, meron pa po tayong mga ibang national taxes. Ano po? Katulad ng tariffs and customs code. Yung pong mga share doon sa mga taxes po sa utilization and development ng mga natural resources ng gobyerno. Yan po ay national taxes. Ano po? At hindi po yan sinasama sa pinagbabasihan na halaga na doon kinukompute yung internal revenue allotment. So, nung pong dinicide po namin yan sa Supreme Court, ang talaga pong naka-writer na inassign ay si naging Chief Justice Lucas Bersamin. Ang position po ni Chief Justice Bersamin ay pinapanalo niya po si Governor Dodo Mandanas, meaning to say, ang idadagdag po doon sa base amount ay yun lamang na internal revenue taxes na ini-impose sa tariffs and customs duties. Yung sa akin naman pong opinion ay lahat po ng taxes ay kasama.
Ay kasama doon yung tariffs and customs duties, i-add po doon at yung sinasabi ko pong mga ibang share sa taxes po doon sa development and utilization and exploitation of natural resources, yung share po nating national taxes doon sa Virginia Tobacco at iba pa po. So, yung akin pong posisyon doon sa napinanalo ko po ay yung talagang kay Governor Enrique Garcia. At yan po ang naging majority decision ng Supreme Court. Kaya po naging final yan noong June 2019. Kaya po dapat starting 2019 ay ang pagbabasihan po ng kalahati ng Internal Revenue Allotment o naging tinawag na po naming National Tax Allotment ay yung pong national taxes. Ano po? Kaya po sinabi doon, prospective po yung application, kaya ang position po ng Liga ng mga probinsya ng Pilipinas ay starting June 2019, pagbabasihan po ay national taxes. At pati rin po sa 2020, national taxes. At 2021, dapat po national taxes. Kaya lang po, ang position po ng national government ay mag-i-start po ito sa January 2022. So, ganyan po ang nangyari at hindi pa po tapos yung issue namin yon at iginigate pa po namin na entitled po yung mga LGUs dito sa additional era doon sa 2019, 2020 at 2021. So itong January 2022 po ay lalaki na po ang tinatawag na national tax allotment ng lahat ng LGUs. Alam niyo naman po, ang share ng provincial government dyan po sa national tax allotment ay 23%. Ang mga cities po ay 23%. Ang munisipyo po, municipal governments ay 34%. At ang barangay governments ay 20%. So ito mga ating kababayan, tataas po ang ating national tax allotment starting January 2022. At approximately ang itataas po niyan ay baka 25% nung dating era na tinatanggap po natin. Ganun po yon mga kababayan. So, Governor, sa pagtaas po ng national o ng IRA para po sa ating mga lokal na pamahalaan, ano po yung kailangan gawing paghahanda ng mga local government unit kung sakasakali po? Alam niyo po yan, ay may nilabas po si President Duterte ng Executive Order 138. At doon po ay magkakaroon po ng devolution ng mga functions sa ilalim po ng Section 17 ng Local Government Code. Nakalagay po lahat doon yung functions, meron po yan yung mga functions at mga programa o proyekto ng Department of Agriculture, meron din po yan yung Department of Social Welfare and Development, meron po yan yung Department of Health, meron po dyan yung Department of Public Works and Highways, ganyan po yun. Nakasaad po doon, marami pong items yun. So, ito pong mga functions na ito ay talagang full devolution starting January 2022. Kaya po nakalagay po doon sa Executive Order 138 ni Pangulo Duterte, yung mga national agencies po ay gagawa ng devolution transition plan para po ilatag nila at ilagay kung paano ang pagbaba sa mga local government units nitong mga functions na ito at mga project. At ang mga local government units naman po ay inaatasan din na maggawa ng devolution transition plan na kanila. Napaka-importante po nito at affected po yung ating mga 6 na municipal governments. Kaya po sa ngayon pa lang ay maghanda na po at gumawa po ng transition plan na doon po nakalagay ay magkano ang kanilang ipinopondo doon sa mga kanilang mga proyekto at programa at ilagay din po nila yung mga functions at projects na gusto nilang sagutin pa rin ng mga national agencies. So yan po ang habilin ko sa ating mga municipal mayors at sa sangguniang bayans ng 6 na bayan. Ano po? Maghanda na po kaagad ng local transition plan.
Opo, Governor, yung mga municipal government po ba, o papaano po yung magiging ugnayan o trabaho po between the provincial and municipal? Similar pa rin po ba sa kasalukuyang situation yon, Governor? Kasi di po ba meron pong, for example, sa Department of Agriculture, meron po silang tinatawag na parang provincial and municipal investment plan. Yun po ba ay kinakailangan munang may coordination po sa provincial bago po yung mga programa po doon sa munisipyo ay maisagawa? Ang pinapagawa po sa amin ay gagawa po sila ng kanilang investment plan at i-integrate na lang po namin yan doon sa provincial investment plan. Ano po? Meron po silang sariling investment plan, meron din po kaming sariling investment plan. So, i-integrate na lang po, isasama po namin kung ano po yung kanilang investment plan. Kaya po, importante kaagad na pag-aralang mabuti itong kanilang mga proyekto at programa na isinasagawa. Ano po? At lagyan nila ng halaga para po makita naman ng ating Committee on Devolution kung paano po ang gagawin dito sa pag-aayos, kung paano naman dapat anong halaga ang pwedeng sagutin naman ng national agencies, no ho? So ganyan po 'yan. Meron kaming Committee on Devolution at ang inyong governor po ay kasama po diyan, miyembro. Ito po yung National Committee at ako po yung miyembro diyan dahil ako po yung national president ng mga liga ng mga 81 governors. Opo. At kung madadagdagan po, Governor, ang pondo o ang income o ang IRA ng bawat munisipyo, papaano naman po, Governor, yung mga existing national government agencies? Yun nga po, ay mapapaloob po yan doon sa kanilang devolution transition plan at sila rin po ang magsasagawa at maglalagay kung ano po yung iniisip nilang kailangang matirang serbisyo na ibibigay nila sa atin. At usually naman po yan ay yung pong mga technical assistance at yung capacity development ay nasa kanila rin po. Ano po? At hindi naman po natin maaagad-agad ito. Ang napapag-usapan namin so far, ano po, ay magkakaroon po tayo ng phasing, ano po, unti-unti. At hindi po madadali yan dahil po naman alam po natin ang kapasidad ng municipal governments at yung mga kapasidad at tao po ng provincial government. Meron pong mga programa at proyekto ng national agencies na hindi po natin pwedeng saluhin kaagad at kayang i-implementa. Kaya po ang mangyayari dito ay gradual po. At nakapaloob po dyan sa Executive Order 138 yung Capacity Development Plan. Kailangan pong iprepara din po ng national agencies ang mga local government units. Ano po? At meron din po diyang equity fund, ano? Growth Equity Fund na nakalagay po doon sa Executive Order 138 na yung pong medyo mahihirapan ng mga LGUs ay pupondohan nun ng additional na pondo ng gobyerno at malamang po ay maisama po yan sa budget sa 2022. So actually sa Tuesday nga po ay mag-uumpisa na po kami ng meeting ulit at yun po ay pag-aaralan po natin lahat kung ano ang dapat maiwan sa national agencies at ano naman yung dapat saluhin na ng local government agencies at yung scheduling, yung phasing ho, i-discuss yung mabuti yan. Right. So, pretty sure magkakaroon ho ng series of seminar, workshop yung ating mga local government units para naman po habang lumalapit po yung implementasyon o yung taong 2022. And we're looking forward and excited dahil mas marami pa pong mga proyekto ang magagawa at gagampanan ng ating pong mga lokal na pamahalaan. Pansamantala po muna nating iwan ano po ang Mandanas ruling at darako naman po tayo sa isa ring napakahalagang pangyayari ngayong araw. Sabi
sabi ko nga po, ito po isang milestone sapagkat napakabihira po na pagkakataon. Sa panahon lamang ito, Governor, tayo nagiging sunod-sunod ho yung dumarating na mga kalihim, sabi nga ni po, yung mga VIPs at matataas na tao mula sa ating pamahalaan at talagang nagtutungo po dito sa ating mahal at sintang lalawigan. Ngayon po ay bumisita, dinalaw po tayo ng ating Secretary William Dar ng Department of Agriculture at marami pong mga programa at interbensyon na dala po si Secretary. At ang magbibigay na po niyan, of course, edi si Governor Presby na po para naman po sa mga magaganda pang mga balita, Governor. Opo, mga kababayan, at talaga naman pong siguro po may halong swerte po tayo at nung pong nandito si Secretary Berna Romulo Puyat ay na-impress po siyang mabuti sa kagandahan ng ating mahal na probinsya, Marinduque. At nangako po naman siya na mabibigyan po tayo ng mga proyekto na makakatulong po sa ating tourism industry. At ngayong araw naman po ay dinalaw po tayo ni Secretary William D. Dar ng Department of Agriculture. At napakaganda po ng mga nangyari dahil nagpirmahan po kami ng Memorandum of Agreement at nakapaloob po dyan ang mga iba-ibang mga role na gagawin itong mga 11 po na grupo. Ano po? Of course, kasama po dyan ang DA, definitely, ang isang major participant, no? Major party na involved po dyan sa MOA. At of course, nandyan po yung province of Marinduque. At itong MOA nga po ay patungkol dyan sa tinatawag na PAFES. Ano po? Province-led Agricultural and Fisheries Extension Services. Ano po? Yan po yun. And of course, kasama rin po dyan ang mga municipal governments. Kaya po ito ay nirepresenta ni Mayor Lorna Quinto Velasco. Siya po yung Pangulo ng League of Mayors of the Philippines sa Marinduque, yung provincial chapter. At umatin nga po si Mayor Army Carion at si Mayor Tonton Uy. Ano po? And of course, nandyan din po yung Agrea na nirepresent po ng Ambassadress of Agriculture. Ano po? Si Cherry Atilano. At meron pa po tayo mga representante, mga pangulo ng mga Farmers Associations at saka Irrigators Association. So, ganyan po. Pinirmahan po namin itong MOA. At the same time po ay nagbigay po ng mga farm implements and equipment itong Secretary Dar. Ano po? At pinabigay na po natin doon sa mga recipients, mga representante ng mga asosasyon. So, napakaganda po. At syempre, nag-usap po kami ni Secretary Dar at alam nyo naman po ay napakahalaga po ng role ni Speaker Lord Alan Velasco. At alam niyo naman po na siya po yung fourth highest government official sa bansa. At kaya naman po ay talaga naman pong dahil dyan ay nabibigyan po tayo ng napakarami pong mga proyekto at programa sa ating national agencies. At ating nga pong kinatutuwa ano po na nag-report po si Regional Executive Director ng Department of Agriculture na assigned po sa Mimaropa, si Tony Herunjo. At sinabi niya po na meron pa po tayo mga 74 million na proyekto po na nagawa na yung iba at gagawin pa. At dami po niyan. Ano po? Kaninang umaga po at yung nakaraang 2 araw po ay namigay na nga po ng SureAid. Ano po? 25,000 na soft loan na wala naman pong talagang interest. Halos hindi naman loan na yun eh. Ano ho? Walang interest. 10 years to pay. Nabigyan ho yung 380 na fisher folks. Ano ho? At mga 700 na corn and high value crop na farmers. Ano po? At dinala na rin po yung reefer ban ni Regional Director Toto Salilig ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. At dami pa pong dinalang mga items po dito, mga gillnets at kung ano pong pambigay sa ating mga fishermen. So ganyan po, napakarami po talagang binigay sa atin ang Department of Agriculture.
napag-usapan din po namin ni Secretary Dar yung paggawa po ng investment plan. Ano po? Para po sa ating agriculture industry, yung pong ating commodity investment plan ay gagawin din po natin. Magtatayo po ng PAFEC, yung center po. Ayan po, gagawin din po natin. At yan po ang mga maraming bagay na gagawin na nakapaloob po doon sa Memorandum of Agreement, no? So, maganda po ito, sisipa po ito dahil binibigyan din po natin yung ang programa rin po ng provincial government ay talaga pong katugma doon sa nakalagay sa MOA na talaga pong tutulungan po natin sila doon sa value chain system, yung post-harvest services, ay yan po ay ibibigay ng provincial government. At nandyan din po yung mga other soft loans, ano po, ay tutulungan po natin yung mga agri-entrepreneurs. Meron po tayo yung anyo, ano po, yung sa panegosyo sa ating mga agri-entrepreneurs, kahit po 10 million ay atin pong pwedeng kunin ng ating mga agri-entrepreneurs. Tutulungan po kayo ng provincial government. Nakausap na po natin yung taga-ACPC, ano po. Ito po itulong talaga na para palakasin, pagandahin at paigtingin po ang industriya sa agriculture. Alright. So, napakagandang balita para sa ating sektor ng mga magsasaka at mga mangingisda. Bukod pa po dyan, of course, yung mga initiative naman ng provincial government. Governor, ito pong diniscuss kanina patungkol po doon sa Provincial-led Agriculture and Fishery Extension System o PAFES. Ito po ba yung paghahanda na, mabalik po ako doon sa sinasabi natin kanina na Mandanas ruling? Medyo related na po yan, ano po, at talaga naman pong eventually ay i-devolve po yan. Kaya makikita nyo po, ang responsibility or role dito ng Department of Agriculture ay mga assistance po, technical assistance, at nandyan na po yung ating mga suporta na mga ibang mga bagay or items na silang po ang nakakaalam. Ano po? Pero eventually po ay ibababa po yan sa local government units. Ano? Ito hong MOA sa PAFES o Province-led Agriculture and Fisheries Extension Services ay ito po yung preparatory plan or steps, no, na gagawin para po eventually ay madidevolve po yung karamihan sa functions na yan. Kaya maganda po itong MOA na ito, dahil po preparasyon ito at para po masanay na po tayo gradually sa full devolution ng mga Department of Agriculture functions and projects. Alright. At mga kababayan, panuorin po ninyo ang kabuuan ng aming ginawang special coverage sa pagdating naman po ni Secretary William Dar sa pagbabalik po ng Presby with Love. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit ang bilis magawa ng bakuna? Bukas na dialogo. Mayroong tuloy-tuloy na pag-uusap sa pagitan ng mga regulatory bodies at maagang nakakapagbigay ng abiso ang mga developers ukol sa kaligtasan at bisa ng bakuna. Focus. Pinagsama-sama ng gobyerno, akademya at mga developer ang kanilang kakayahan upang bigyang pansin ang layuning ito. Pera o resources. Nagkaroon ng incentive ang mga developers dahil may siguradong bibili ng produkto nila kung ito ay nasiguradong iligtas at epektibo.
Bakit kinakailangang bumili ng Pilipinas ng iba't ibang brand ng bakuna? Sa kasalukuyan, wala pang kakayahan ang Pilipinas na gumawa ng sarili nitong bakuna. Para masigurong may sapat na supply ng bakuna para sa lahat, nakasalalay ang bansa sa pagbili ng mga bakuna, pagsali sa mga Phase 3 clinical trials, at pagsali sa mga multilateral na negosasyon gaya ng COVAX facility. Ano ang pinagkaiba ng EUA sa Full Market Authorization? Ang pagbibigay ng Emergency Use Authorization ay isang risk-based na proseso sa pagsusuri ng mga bakuna o gamot na kasalukuyang pinag-aaralan bilang tugon sa mga public health emergency. Layunin nito mapabilis ang pagkakaroon ng access sa mga bakuna o gamot sa panahon ng pangangailangan. Tinitignan ng prosesong ito ang kalidad, kaligtasan at bisa ng mga sinusuring bakuna o gamot. Samantalang, ang Full Market Authorization ay binibigyang pahintulot sa mga fully developed therapeutics or vaccines. Ang ibig sabihin nito na ang mga produkto ay ganap ng kumpleto ang Phase 4 clinical trials at nakapasa sa initial registration requirement na 3 taon na monitored release bago mapagkalooban ng market authorization para sa general use. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Presby with Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you. Scout Junior. To our honored guests, led by the hardworking, dynamic, and visionary Secretary of the Department of Agriculture, Secretary William D. Dar. Palakpakan po natin ng malakas. Welcome to the province of Marinduque, and we hope that in some future time, you and your family will be our special guests. Palakpakan po natin ulit, Secretary Dar. Kasama po niya mula sa DA family, si Asek Noel Reyes. Palakpakan po natin. And we have Mimaropa Regional Executive Director Antonio Hirunjo. Palakpakan po natin. Siya po yung marami ring dinadala rito na tulong at mga benepisyo. Nandyan din po ang Regional Director ng BIFAR, si Toto Salilig. Palakpakan po natin. Incidentally po ay dinala na po yung pinangako niyang reefer ban at mga iba pong mga ibibigay natin sa ating mga fishermen. Of course, nandyan po ang Agrea President, Cherry Atilano. Palakpakan po natin. Siya po ang ambassador or ambassadress ng agriculture. Ano po? Yan. We have the MSC President, Diosdado Solueta, yun po, who committed to convert the college into a university at the earliest possible time, courtesy of our Speaker of the House, Lord Alan Velasco. We also have LMP Provincial President, Mayor Lorna Quinto Velasco, my boss.
In attendance likewise is the Mayor of the capital town of Marinduque, Mayor Army Carion. We also have the Mayor of the most populous town in Marinduque, Mayor Tonton Uy. Andun po siya. We have Majority Floor Leader Adeline Angeles of the Sangguniang Panlalawigan. We have Provincial Administrator Mike Velasco, he's there. To my fellow public servants, the farmers and fishermen, ladies and gentlemen, a pleasant good morning to one and all. It's my distinct privilege, on behalf of the hospitable Marinduqueños, to welcome one of the brightest members of President Roa Duterte's cabinet, Secretary William D. Dar. Palakpakan po natin ulit. We would like to inform Secretary William Dar that Marinduque is the heart of the Philippines. It is the center of the Philippines because in 1911, the U.S. government established Marinduque in Luzon, Datum, which is the geographical center of the Philippines, where all technical descriptions of titled lands are measured. It is with pride that we say Marinduque is insurgency-free, drug-cleared province, ASF-free, and the second safest province in the Philippines. As a small island province, our hearts are full because you have graced us with your presence, Secretary Dar. This is especially momentous for us because agriculture is the main source of livelihood for my kababayans. All of the 6 LGUs are coastal municipalities. I am sure that you have noticed the abundance of coconut trees on your way here. We have thousands of coconut farmers who greatly benefit from the produce of the coconut trees, the tree of life. In the past year, the livelihoods of our people are adversely affected by the pandemic. Aside from that, we were hit by super typhoons, Typhoon Quinta, Rolly, and also Ulysses. Given the multitude of the problems faced by our farmers and fisher folks, your visit sparks much hope that greater things will happen to agriculture in our lovely and mesmerizing province. Later, I am sure Secretary Dar will inform us about the gifts and regalos na ibibigay po sa atin sa ating mahal na lalawigan ng Marinduque. Palakpakan po natin si Secretary Dar. Equally important in today's event is the multi-sectoral agreement which we will sign today, which will be a huge and meaningful undertaking for the people of Marinduque. We welcome this agreement as we gear towards sustainable agriculture and fisheries in the province. Of course, we need to adapt to the changing climate and circumstances. Definitely, this will have some significant effects on the primary source of livelihood in our province, which is agriculture. Rest assured, Secretary Dar, that the provincial government is fully supportive of all the programs and projects of the Department of Agriculture. And on our side, we have come up with certain innovative strategies so that our farmers and fishermen will be given more in terms of income. So with this, I thank you again, Secretary William Dar,
And we hope you can visit us again, even if not on official business, so we can show you the different tourist areas and beautiful beaches in our mesmerizing province. We pray that this will not be the last time the Department of Agriculture will give special attention to the island of Marinduque. We look forward to more meaningful and sustainable programs for our people. And rest assured that we are united with you in all your visions for our beautiful island of Marinduque and for the entire country of the Philippines. Mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat po, Governor, sa iyong napakagandang mensahe at sa mainit na pagtanggap sa ating mga bisita ngayong umaga. Ayan, bago po tayo magpatuloy, we would like to acknowledge the presence of Bocal Fernandez from 2nd District. Good morning po. Ang lagdaan po na ito ay hindi makukumpleto kung wala ang kinatawan mula sa akademya. Kaya naman palakpakan po natin si SUC President of Marinduque State College, Dr. Diosdado P. Zulueta para sa isang mensahe. Ang kanyang kagalang-galang, Governor ng Marinduque, Governor Presby Jose Velasco, sa ating panauhing pandangal, ang ating Secretary ng Department of Agriculture, kagalang-galang William Dar, nakasama ko sa PhilArm, aming advisor, ang ating pong mga minamahal na punong bayan, sa pangunguna po ng ating Presidente ng Mayor's League, ang kagalang-galang Lorna Quinto Velasco. Ang ating pong mga mayors na naririto ngayon, nakikita ko ang host municipality ng Buwak, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion. Naririto rin po ang punong bayan ng Santa Cruz, kagalang-galang Tonton Uy. At nakikita ko rin po ang kagalang-galang na mayor ng bayan ng Mugpog, kagalang-galang Leo Levelo. Sa ating pong Assistant Secretary na naririto po ngayon, si Asek Noel Reyes. Sa ating pong minamahal na Regional Director ng DA, Board of Trustee, Marinduque State College, the Honorable Dr. Attorney Gerundio, nandito po siya. Sa ating pong Director Ilyasar Zalilig of the Bureau of Food, Fisheries and Aquatic Resources. Marami po natin project dyan. Sa mga hindi ko na po nabanggit, dito po kay Cherry Atilano, Ambassador of Agriculture in Marinduque. Sa mamamayan ng lalawigang ito, sa ating bukal, Lynn Marciano Angeles, nakita ko. P.A. Velasco, magandang umaga po. Sa mamamayan ng lalawigan ng Marinduque, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa panahon po ng pandemya, at alam natin na tayo ngayon ay nakaharap sa tinatawag nating VUCA, vulnerability, uncertainty, complexity, and of course, ambiguity. Nakikita natin na talaga ang mga leader ng bansa, katulong ang ating lokal na pamahalaan, mga civic society, at ang nag-iisang kolehiyo na magiging Universidad na Marinduque State College ay nagtutulong-tulong upang sa gayon ay mapaangat ang antas ng pagsasaka sa pamamagitan ng mga extension-related activities katulad po ng ating gagawin ngayong umaga. Ito po ay MOA signing ng Province-led Agriculture and Fisheries Extension Services or PAFES. Ito po ay gagawin dito sa lalawigan ng Marinduque. Kanya po ito ay dinadala dati ay sa Occidental Mindoro. Subalit ito po ay hindi tinanggap doon. Kaya nga po nung pumunta dito sa akin si engineer na chief ng engineering sa Manila, ito daw po ay kaagad na pinayagan ng ating manamahal na gobernador at sabi ko po sa kanya ang Marinduque State College ay nangunguna sa ganitong adhikain upang sa gayon ay maiparamdam natin sa ating mga magsasaka ang ating pagmamahal. Kanya nga po pinagsisikapan ng ating mahal na speaker, Lord Alan J.Q. Velasco, ang lahat ng kanyang makakaya
upang sa ganon ay matulungan lahat tayo sa mga financial aspect, sa lahat ng kanya magagawa upang ang nagkakaisang mamamayan na Marinduque tungo sa tagumpay ay magkaroon ng tinatawag nating pag-angat ng antas ng kabuhayan. Ang Marinduque State College po ay hindi lamang sa pagtuturo. Ito po ay nagkakaroon din ng mga research-based activities, mga pananaliksik bilang isang universidad. At ito po ay gumagawa din ng tinatawag natin na extension upang ang mga mature research ng mga researchers ay nagigipong extension, at pag naging extension po ito sa kabarangayan, ito po ay magiging income generating product, at ito po ay makakatulong upang ang socio-economic aspect ng mga nasa laylayan ay maiangat. Kanya po tuwan-tuwa ang lalawigan ng Marinduque at ang Marinduque State College sa pagdating ng ating kagalang-galang, ang ating consultant din ng Philippine Association of Research Managers Incorporated, at ngayon ay secretary ng ating Department of Agriculture. Natitiyak ko sapagkat kasama namin siya hanggang sa ECRISAT at kung saan pang international engagement ng ating minamahal natin na secretary, ay mabibigyan na tayo ng pagkalinga sapagkat siya po ay hands-on, siya po ay talagang tumutulong lalo na po sa mga maliliit na isla dito sa Pilipinas. Kung kanya po tayong lahat ay magalak, magtulong-tulong, paangatin ang antas ng kabuhayan. Magandang umaga po at pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Maraming salamat po, Dr. Zulueta, sa inyong pong mensahe para po sa ating panauhing pandangan. At syempre, nagpapasalamat din po kami sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa napakahalagang gawain na ito. Tama ka dyan, partner. Dito po sa PAFES, malaking bagay po ang role ng mga LGUs o ang mga lokal na pamahalaan, kaya naman sinamahan din tayo at bibigyan din tayo ng mensahe ng Presidente ng League of the Municipalities of the Philippines, Marinduque Chapter. A round of applause for Honorable Mayor Lorna Q. Velasco. Sa atin pong iginagalang na gobernador ng Marinduque, si Governor Presbitero Velasco Jr., sa atin pong napakahalagang panauhin ngayong araw na ito, ang atin pong Secretary William Dar, kay Dr. Diosdado P. Zulueta, MSc President, at kay ASEC Dr. Noel Reyes, kay Miss Cherry Atilano, CEO Agrea, sa atin pong Provincial Administrator na si Michael Velasco Jr. Michael Velasco pala, walang junior. Sa atin pong ASEC Dr. Noel Reyes, at kay Most Reverend Excellency Marcelino Antonio Moralit, Bishop of Marinduque, the Bishop of Marinduque, Bishop Moralit. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, bilang Pangulo ng kinatawan ng League of Municipalities of the Philippines sa buong Marinduque, ay malugod po nating tinatanggap ngayong araw ang ating minamahal na kalihim mula sa Kagawaran ng Agrikultura, si Secretary William D. Dar,
kasama ang ilang kawani at lingkod bayan sa ilalim ng kanyang pamamahala. Welcome po sa lalawigan ng Marinduque. Nagpapasalamat din po ang inyong lingkod sapagkat naglaan kayo ng panahon upang masilayan ang aming lalawigan, kasabay ang paghahandog ng ilang mga kagamitan o ang mga agri-machineries para sa aming mga kababayang nasa sektor ng agrikultura. Malaking tulong po ito sa aming mga kababayan at lubos po ang aming pasasalamat sa biyayang ito. Pangalawa po, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na isang nga po sa dinivolve na function sang-ayon sa ating Local Government Code of 1991 sa mga pamahalaang bayan ang extension and on-site research services, gayon din ang pagtataguyod ng mga agricultural facilities. Ang LMP Marinduque Chapter, sa pamamagitan ng inyong lingkod, ay patuloy na nagsusumikap na gawin ang mga tungkulin ibinababa ng ating nasyonal na pamahalaan sapagkat tayo po ay kaisa sa mga layuning makabubuti sa ating mga kababayan. Gayon din, atin pong tinututukan ang mga pangangailangan sa sektor ng agrikultura. Suportado rin po ito ng ating minamahal na Governor Presbitero J. Velasco Jr. at Speaker Lord Alan J. Velasco. Lahat po ng ipinagkakaloob na pondo ng ating national na pamahalaan sa pamamagitan ng ating pambansang tandem, Presby with Love, ay naipapaabot natin sa ating mga nangangailangan na mga kababayan. Sa panahon ngayon ng pandemya, malaking hamon sa ating mga lingkod bayan ay kung paano natin maipatutupad ang ating mga programa. Ngunit dahil po may mga sinumpoang tungkulin sa ating bayan, hindi po COVID ang magpapatigil sa atin upang makapagbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Saludo po ako sa ating Secretary William Dar. Walang takot na sinuong ang karagatan at puntahan ang ating lalawigan sa ngalan ng sinumpaang tungkulin para sa kapakinabangan ng ating mga kababayan. At panghuli po, sa ngalan ng LMP Marinduque Chapter, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Ang paglagda sa kasunduan ngayong araw ay simbolo ng isang magandang kinabukasan sa sektor ng agrikultura ng Marinduque at sa tuloy-tuloy na pagbabago at pag-unlad ng ating minamahal na lalawigan. Muli po, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng dumalo ngayong araw na ito, especially to the Mayor of Buac, Miss Army Carion, at saka sa ating Mayor ng Santa Cruz na si Dr. Tonton Uy. Andiyan ba si Mayor Livelo? At sa inyong lahat na nakikinig ngayon, na nandirito, magandang araw po sa inyong lahat. At patuloy po tayong mag-ingat laban sa COVID-19. Maraming salamat po. Thank you very much, Honorable Municipal Mayor Lorna Q. Velasco, ang butihing mayor ng Torrejos and the President of the League of Municipalities of the Philippines, Marinduque Chapter. Ang event po nating ito ngayon ay naka-live coverage courtesy of Marinduque News headed by Mr. Romeo Mataak.
Ngayon naman po, let us all watch a short introductory audiovisual presentation courtesy of the Department of Agriculture. Saka noong Agosto 2019, isinulong ni Dr. William D. Dar ang pag-aagilang kalihim ng kagawaran ng pagsasaka noong Agosto 2019, isinulong ni Dr. William D. Dar ang pag-aangat sa agrikultura sa bansa sa pamamagitan ng isang bagong pananaw. Ang estratehiyang ito na nakasalig sa siyentipiko at inklusibong pamamaraan ay tumataya sa 8 pamantayan. Ito ay ang modernisasyon ng sakahan at pangisdaan, industrialisasyon at pagsasanegosyo ng agrikultura, pag-export ng mga produktong agrikultura, pagsasanib puwersa ng maliliit na magsasaka at sakahan, pagpapatayo ng mga infrastrukturang pang-agrikultura, pondo at puhunan para sa mga magsasaka at mangingisda, suporta ng mga mambabatas sa agrikultura, at roadmap para sa espesipikong produkto. Bilang pinuno ng ahensyang naatasan na siguruhin na may sapat na pagkain para sa lahat ng Pilipino, pangungunahan ni Dr. Dar ang nagkakaisang pagkilos tungo sa isang bayang may seguridad sa pagkain at mga magsasaka at mangingisda na may masagana at maunlad na buhay. Ito ng bagong pananaw sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maulan na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani, mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. 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 Executive Director Antonio Herundo. A round of applause, please. Mga kababayan, salubungin po natin ng isang masigabong palakpakan ang kalihim po ng kagawaran ng pagsasaka, Secretary William Manong Willie Dolentidar. Ito ng
Pwede tayo maupo. Ating minamahal at talaga naman very hardworking and assuming Governor of the province of Marinduque, and at the same time the President of ULAP. Lahat po ng probinsya, lahat po ng ULAP is the Union of League ng mga local government associations in the Philippines. Palakpakan po natin ang Governor ng Marinduque, Honorable Presbiterio Velasco. Mas masagabong palakpak po. Ayan. Ito, nakikita ko na mas malakas ang palakpak dito sa Marinduque kaysa ibang probinsya. At yun, kung talagang isustain po ninyo yan, ay mas marinig ang palakpak na ito sa Malacanang. Okay? Another palakpak. Okay. Ang First Lady of the province, ang League of Municipalities in the province of Marinduque, presidente ng League of Municipalities, at Mayor ng Torrijos. Let's also give a big round of applause to Mayor Lorna Velasco. Nandito din ang ating development partners sa higher educational institution, ang presidente ng Marinduque State College, Dr. Diosdado Zulueta. Palakpakan po natin. Dito po sa... Okay. Bakit na-disrupt yata yung kan? Nag-e-echo na. Okay na ba? Great. We have here at the presidential table ang Assistant Secretary for Strategic Communications ng Department of Agriculture, Noel Reyes. At gusto kong banggitin na ito si Asek Noel ay mayroong isang TV program sa PTV4 every Tuesday and Thursday from 2:30 to 3 o'clock in the afternoon. And all about food security developments and concerns are discussed regularly in this TV program. Kilalanin ninyo, ito ay kapatid ni Vic Soto. Asek Noel. Okay. Kasama rin dito po ang Regional Executive Director ng Mimarupa. This is 4B. At sabi ko nga sa kanina, ang hirap pala talaga sa Mimarupa. There are many islands. Of course, 6 provinces also, or 5 provinces of Mimarupa, including that of Palawan. So it's a challenging region, but we have a hardworking Regional Executive Director, Tony Heronjo. Palakpakan po natin. Kasama namin galing Manila, pero dito po siya nagnenegosyo sa agrikultura. At sa tingin ninyo ay hindi pa siya solido, pero lahat po na mga proyekto nitong aking ipakilala ay talagang batido na sa larangan ng agrikultura at sa pagnenegosyo sa agrikultura. I'm referring to the DA's Food Security Ambassador, Cherry Atilano. Okay?
Ito si Terry po ay siya ang presidente at CEO ng Agria. At dito, siya sa Marinduque nagnenegosyo. And that will be an important initiative from their part, helping the province and showcasing models in agribusiness. And so it is such an important partnership that the province and Agria and the various towns to really push a working model, a business model that has been found to be very, relevant to an island province like that of Marinduque. Palakpakan natin si Cherry. Nandito din ang Regional Director ng BIPAR, Mimarupa. At ang feedback ko sa itong Regional Director na ito ay matulungin, masigasig, at hardworking talaga. Let's welcome Elazar Salilig, RD BIPAR, Mimarupa. Pero in due time ay inililipat po natin siya sa Region 4A. So parang advancement siya. Who knows, you will become next time around Assistant Director of BIPAR. Palakpakan natin. Alam niyo, maraming gustong tumigil. Gusto nila na maiwan siya dito sa Region 4B. Mayroon din grupo na gusto nila yung serbisyo niya doon sa 4A. So, pagbigyan po natin itong hiling po ng isang grupo. Hindi ko nababanggitin kung sino yon, although taga Marinduque po yon. At yes, so Director Salilig, you try to work it out soon enough na mag-turnover na kayo so that you can report to Region 4A in due time. Nandito po sa entablado ang PAPSI chair dito po sa Marinduque, Mr. Antonio Ranuba. Palakpakan po natin. At ang presidente ng Irrigators Federation dito po sa Marinduque, Miss Amelia Peralta. Palakpakan po natin. Nandyan din ang provincial administrator, si Kuya ni Lord, Michael Velasco. Palakpakan po natin. At mga mayores na galing sa iba't ibang munisipyo ng Marinduque. I understand there are 6 municipalities in the province of Marinduque. Sa mga magsasaka na nandito po kayo, ay ang ating mga magsasaka, we consider you as the economic frontliners for agriculture, and thereby you are the real heroes who feed the country in the midst of a COVID-19 pandemic. Palakpakan natin ang mga magsasaka na nandito po. Ganon din sa mga mangingisda, kung nandito man sila, ay ganon ang pagpuri at pagsaludo po natin sa ating mga mangingisda at hindi pinabayahan ang kanilang gawain bagkus mayroon COVID-19 pandemic. There are regional officials of DA who are here, colleagues, friends, ladies, and gentlemen. Mayong buntag or good morning to all
And mayroon bang local ng good morning po? Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Okay. Alam ninyo, yung importansya ngayong event na ito ay nakamahalaga. Yung mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, as early as 30 years ago, ay mayroon tayo itong Devolution Act at identified na yung mga devolved functions at naibigay naman sa local government units. Now, there were LGUs that did their best, pero mayroon rin mga LGUs na naghihintay na lang ng tulong galing sa national government. And there are those LGUs in between, of course, investing but not so much. Now, with the Mandanas ruling to be implemented starting 2022, at ang pinaka-dispositive provision doon sa Mandanas-Garcia ruling ay yung rightful share na sa IRA ng local government units ay maibigay na. Kasi matagal na nandyan sa batas yung formula ng IRA para sa local government units. So, dalawang mga gobernador, si Governor Mandanas at Governor Garcia, ay pumunta sila sa Supreme Court asking national government to give the rightful share of the local government units so that the devolved functions that have been there all the while should be properly implemented by the local government units. So that's the background. So PAPES is an initiative ng Kagawaran ng Pagsasaka upon my assumption as Secretary of Agriculture noong August 5, 2019. One of the major programs I enunciated is this PAPES, Province-Led Agriculture and Fishery Extension Systems. Why systems? Kasi every province is a system. So, Marinduque, system, PAPES ng Marinduque. So, if you have 80 provinces in the country today, then we have 80 systems in extension. Kasi, nandyan sa batas na devolved. At every LGU is, in the case for agriculture and food security, ay sila yung liderato doon sa kanilang probinsya at munisipyo. That's not the leadership to be done by the Department of Agriculture. So it's a shared responsibility when we talk about ensuring food security for the country. We look at nationally, maybe the directions. Mayroon tayong prinsipyo na tinatawag steering role principle. Steering. Ano-ano po yung national directions that the local government units will anchor or will harmonize para sa ganon, pag pinagsama-sama natin lahat, ay we are in sync with what the national government would like to have, and that every LGU will be part of the real solutions to make it possible na may food security. How much time do you need to... Do I have? Okay. So,
the preamble of the event has been highlighted. Importante na itong PAPES will now be started so that next year ay mas lalo pa na gagampanan ng probinsya ang kanilang tungkulin in regard to ensuring food security. Now, nakaligtaan ko yung aking pasasalamat kanina. Yung welcome has been very warm. Maraming salamat po, Governor Velasco, for the warm hospitality that you have given us. Alam ninyo, ang probinsya ng Marinduque ay mapagpala. Bakit? Tanungin ninyo ako. At nabiyayahan ang Marinduque kasi ng dalawang bagay. Bakit Marinduque ay mapagpala? Love kayo ng Lord. Sa taas muna. Okay? Love ang Lord ang Marinduque kasi mayroon tayong strong and good leaders of Marinduque. Palakpakan po natin. Kaya nandyan si Governor Velasco, si Ginang Lorna Velasco, at mayroon din silang, of course, isang anak na ang pangalan ay Lord, si Speaker Lord. Okay. Now, mapagpala ang bansa, pangalawa, kasi napanganak dito sa Marinduque ang isang Lord na may basbasang Lord sa taas. At ngayon, siya ang Speaker of the House of Representatives. Palakpakan natin ang Speaker Lord Velasco. And with his leadership at the House, we shall enhance the, increase of hopefully of budgetary support para sa sektor ng agrikultura. Now, dito sa taon na ito, Mr. Governor, mayroon kaming, as a result of this PAPES, naglaan po ang Regional Field Office para matuloy na itong PAPES sa Marinduque, piloting of that. Mayroon counterparting ang mangyayari after analyzing and putting up the priority programs and projects of the province. At kayo na yung magsabi na ito yung investment po ninyo at kung ano ang pwedeng maitulong ng Regional Field Office. We are ready to, we have an investment of 75 million pesos this year for Marinduque. So simula ngayon, sa lahat po ng regional field units, kung mayroon tayong ibinibigay starting this year as our agricultural interventions, ito na yung counterpart natin sa PAPES. Okay. But there will be, in some occasion, like next year. So, yung next year, kung nag-umpisa tayo ng 75 million this year, we are planning for bigger allocation next year. At sana tulungan po ninyo kami na ma-maintain yung budget ng DA for 2022 through Speaker Lord at ma-approban din eventually by both houses of Congress yung Bayanihan 3. Kasi may mas flexibility tayo sa paggamit po ng pundo galing Bayanihan 3 at kung aprobado yung Bayanihan 3 at itong projected 2022 budget, which I would now request na yung incremental ng national budget sana for next year
ay doon na lang ikarga, i-charge yung ibibigay additionally to the local government units, which is about almost 265 billion pesos. Para sana hindi na ma-disrupt yung mga proyekto, mga programa ng national government at ito na yung ika-counterpart po ng DA sa mga iba't ibang probinsya. So yun po sana kung maibulong ninyo kay Speaker Lord na I understand the national government as a whole is projecting a 5 trillion budget for next year. So this year we are 4.5 trillion. So mayroon pang 500 billion na idadagdag nila. So why not we use that incremental to charge the 265 billion that will now complete yung ERA allocation ng mga local government units. Okay? So sana po matulungan po ninyo kami doon kasi dito sa Bayanihan 3 and 2022 ay umaabot na dito sa aking listahan mga infrastructure kagaya ng cold storage packing house, 20 million, trading center, 50 million, RPC, ay itong rice processing center, 63 million, feed mill, 20 million, at idagdag mo pa yung dalawang fishery cold storage, 30 million, 183 million na for infrastructure alone for next year. O, palakpakan po natin ang probinsya. So, you will be, again, the counterpart of DA, if we count these 183 infra projects plus the MOOE, ay malaki-laki na. Triple na yung 75 million this year. So, yun po, aasa po kayo na yung kagawaran ng pagsasaka na partner ninyo ay nandyan. Katuwang po ninyo sa paglago ng agrikultura at fishery dito sa probinsya ng Marinduque. Okay. I think I have to stop there. I can talk and talk. But again, to thank the provincial governor and the First Lady and all of you who are here today for this warm welcome and hospitality. First time ko yung makoronahan na pan-arrival. Salamat po. At nandito din ang ating partner ng State University. Sisiguraduhin po natin na may mga research projects na ibibigay namin at magsumiti lang kayo ng research project that will support the provincial programs and projects and we will give you the support. So, Dr. Solweta, asa ka na a minimum of 10 million can be a good start for you. Okay? So, thank you. At kahit balikan po ang biyahe po namin ngayong araw, I will see to it that before Christmas, I will call the invitation of the good governor to come back here and stay 2 nights. Thank you and good day. Isang maligayang pagbati sa ating mga bisita mula sa Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary William Dar. Nagagalak ang inyong lingkod para sa programa ngayong araw kung saan magkakaroon ng signing ng Memorandum of Agreement ng Province-led Agriculture and Fisheries Extension System o PAFES. Maganda ang magiging epekto nito sa ating
gusto kong banggitin na this is my first visit to Marinduque. And very hospitable talaga taga Marinduque pala. At you feel at home when you are in the company of the Governor Presby Velasco. The purpose of the visit is to sign the memo of agreement with the province and other stakeholders, making Marinduque as a pilot province ng Region 4B for the province-led agriculture and fishery extension system. And so it will really be a showcase for the province, because by next year ay halos yung devolution will be fully implemented nationwide. So we will learn lessons from the piloting of the province-led extension system dito sa Mindoro for Region 4B. Meaning Marinduque is the pilot province that will impact into the other provinces of Region 4B from the learnings we will have from Marinduque. Nasabi ko kanina na part of what we distributed, yung mga agricultural machineries and agricultural inputs, ay kasama, hindi naman lahat yun kanina ay 75 million, but this year, the total counterpart of the Department of Agriculture Regional Field Office ay nasa level na 75 million pesos. Now, we started also discussing before the program for next year, and because there are opportunities that we have identified na pwedeng dagdagan pa yung tulong, ayuda, or counterpart ng Department of Agriculture dito sa province in terms of developing agriculture and ensuring food security. So, dun sa infrastructure, umaabot na almost 200 million for next year. Infra lang yun. So, sabihin natin yung 75 will stay as MOE and for machineries. So, you will expect almost 300 million pesos. So 4 times na doon sa this year's counterpart funding from the Department of Agriculture. Dapat naman every municipality ay mag-identify sila ng focus commodities. Hindi lahat naman ay aasikasuhin, di ba? Kasi kulang naman ang pundo ng lokal at saka nasyonal. So dapat mag-prioritize ka, ano yung i-develop mo na magiging industry. Ang ibig sabihin ng commodity industry, kagaya sa rice. Rice is a commodity, but hindi na lang natin titingnan yung production per se ng rice production, but the whole value chain na hanggat makarating sa lamesa. Yun ang ibig sabihin ng Commodity Industry Investment Plan. So every municipality maybe has 1 or 2 big projects, in terms of commodity industries. Then titingnan ng probinsya, integrating everything. So you really have to prioritize your commodity industries. Kung ilan lang yun, okay yun. But I can sense these are what I have gathered and learned. Of course, you cannot do away with rice as one of your industry. So rice industry. You have a livestock industry that can continue to be scaled up. So relatedly, you need to have a corn industry support sa livestock. Yun yan, tuwang. Then fisheries. Surrounded, Marinduque is an island. And itong high value agriculture, kagaya na turmeric industry here. So things like those, something you can develop to industry level na may processing, may manufacturing, or hanggat even not only
providing what is the requirements of the province, but even marketing extra or your surpluses to Metro Manila or even abroad. Yun. I was not able to mention coconut industry. This is one of those na pwede natin i-revitalize dito sa Marinduque. So there is a big money now being readied. Nandyan na yung coconut levy trust fund na that will develop the coconut industry nationwide. Kasi malaki-laki yung pondo. So initial year that will be utilized is about 10 billion pesos. Nationwide yan, paggamit. Then eventually 5 billion a year. So expect that like here I see tall varieties of coconut na old na. You need to replant already using hybrid smaller varieties. You need to go value adding. Hindi lang yung copra, but go to say manufacturing of virgin coconut oil or other value-added products out of coconut. Yes, that's one of those industries. Sa lahat po ng commodity industry, meaning we challenge everyone to level up productivity per unit area. That's masaganang ani, di ba? Kasi yung bababa pa overall yung ani natin. Para mas may sapat na pagkain, itaas mo naman. Okay? Pangalawa is yung kita. The farmer will not continue farming kung palagi na lang nawalang kita. So we'll see to it that with higher levels of productivity ay mayroon na rin kikitain ang magsasaka. At dinagdag nga natin yung value chain system, so hindi na lang production but they have to collectivize themselves into cooperatives or associations para magba-value adding na sila. At they control or now can really leverage their group much more during marketing of their products. Lahat po ng ating mga magsasaka at pangingisda, saludo po ako sa inyo. Kayo po yung tunay na bayani sa kanayunan. Kasi pinapakain ninyo ang bansa. Itaguyod pa natin na palakasin pa ang sektor ng agrikultura, magsumikap pa tayo, magtiyaga po tayo, na itaas po ng ating mga ani, masaganang ani nga. Gagamit po tayo ng mga makabagong teknolohiya at para sa ganon mataas yung masaganang ani at saka yung kita po ninyo ay tataas din. Mag-join kayo sa collective groups, kagaya asosasyon o kooperatiba. Para sa ganon, pag may grupo na yan, you can market together yung produce ninyo at mas mataas po yung kita ninyo. Even go to value adding or processing. So, nandyan po ang kagawaran ng pagsasaka na tumutulong, and we will partner and nurture this partnership with the provincial government of Marinduque. Mabuhay po kayong lahat.
At yan po ang kabuuan ng napakahalagang pagbisita ni Secretary William Dar. Talaga naman pong nag-uumapaw ang mga biyaya po sa ating pamahalaang panlalawigan. Bagay, Governor, na talaga naman pong dapat nating pasalamatan. And with your leadership, Governor, maraming salamat po sapagkat patuloy nyo pong binibigyan ng pagkakataon at tunay nga pong nilalagay sa mapa ang atin pong probinsya. Governor, panghuling mga mensahe sa atin pong mga giliw na mga manonood. Well, makikita niyo po mga kababayan na kami po ni Speaker Lord Alan Velasco ay hindi po tumitigil hanggat hindi po natin nakukuha yung mga benepisyo at tulong sa mga iba't ibang national agencies. Ano po? At kailangan po natin itong ganitong tulong at lalo po yung pagbaba nitong mga maraming proyekto at programa mula sa mga different national agencies. Dahil alam niyo naman po na hanggang ngayon ay 4th class province pa rin po tayo at maliit pa rin po ang ating IRA at importante po ay mabigyan po natin ng mga solusyon kaagad itong mabibigat na problema na ating nararanasan po natin mga kababayan. So sa pagtatapos po, ito po ang pangako namin, ang commitment po namin ni Speaker Lord Alan Velasco na hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin makaka-recover kaagad at ating maatim ang ating layunin na mapaunlad, maging progresibo at maging first-class province pagdating po ng mga darating na panahon. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Makiisa po tayo at palagi po tayong sumunod sa ating mga regulasyon, lalo po sa minimum health protocols. Makiisa po tayo sa provincial government para po tayo ay mabilis makarecover at umasenso. Maraming salamat po. Keep safe. God bless all of you. Thank you so much, Governor Presbitero Velasco Jr. At natapos na naman po mga kababayan ang isang episode ng ating programang Press Be With Love. Antabayanan po ang susunod naming episode sa darating naman po na Huwebes. At tayo po ay patuloy pa rin magbibigay po sa inyo ng mga mahalagang impormasyon mula po dito sa ating Kapitolyo. Maraming salamat po sa ating mga media partner, of course sa Radyo Kamalindig at sa Radyo Natin Buwak. And of course maraming salamat din sa ating Bukal Lim na patuloy po na nakaantabay pa rin at talagang tumutulong kay Governor at gayon din po sa ating mga kasamang staff dito po sa ating Press Be With Love. Maraming salamat po sa inyo. At antabayanan po kami, magkakitaan at magkarinigan po tayo sa darating po na Huwebes. God bless everyone. Mabuhay ang Marinduque. Kamusta po kayo mga minamahal kong kababayan? Ito po ang inyong lingkod, Governor Presby Velasco. Inaanyayahan ko po kayong manood at sumubaybay sa ating programa, Press Be With Love. Kasama ko po dito si Speaker Lord Alan Velasco, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, Radyo Kamalindig at Radyo Natin Buwak. Atin pong tatalakayin at bibigyan linaw ang mga isyong napapanahon kaugnay po sa ating mahal na lalawigang Marinduque. Maaari po kayo magpadala ng inyong mga katanungan at suwestyon sa aking official FB page, Governor Presby Velasco, Province of Marinduque, o tumawag o mag-text sa telepono 0930-510-2411. Patuloy po tayo mag-ingat mga kababayan at manalangin po tayo na sama-sama nating malampasan itong krisis at pandemyang ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Praise be with you.